Another day, another vlog. So ito mga brother, hindi ko alam kung scam ba to or legit. Kasi nung Sunday pa may tumawag sa atin, no, regarding do sa ina-apply nating terminal para sa credit card sana ni Autodoc Silang at ni Autodoc Pasig. So sa unang pag-uusap namin, which is okay naman, pati yung kausap natin okay, pero nagtataka kasi ko, no, nung Sunday nung hapon, bakit Sunday tumawag yung sa Maya. So i-activate daw nila yung yung terminal natin dapat kahapon. So maghapon ako sa Silang, sa Cavite branch, pero walang dumating na Maya. Then tumawag sa akin ng bandang mga 4 PM kahapon. So tinatanong kung anong oras daw ako ngayong Tuesday. So sabi ko umaga nandun ako. And then sabi nila, sabi nung kausap natin mga brad, na may papunta daw sila ngayon team ngayong Tuesday morning na maglalagay ng terminal. And then may sa akin dito, may pinapacheck dito sa Maya apps. Kasi actually meron na tayong Maya apps, no? Dito din kasi nagbabayad yung natin. And then nagduda ako kasi meron akong ATM o yung card ni Maya na pwede naman na mag-withdraw any bank. Meron siyang pinapakalikot sa akin o pinapapindot, don't see your Maya card. So activate card, wala akong salamin brought from any of us, of our partner. So pinaklik niya sa akin to, then may pina-input siyang card number, validity, year, tapos yung So nung pina-input niya sa akin, nagtaka na ako kasi meron naman akong card. So bakit pa mag-activate ng ibang card? Tapos nilagay niya yung card, pinapalagay yung card number, validity, saka yung CVV, yung security code niya. Then bigla ako nag-stop. Then nag-deny na lang ako na nagdadrive ako kaya hindi ko ma-input. And then sabi niya after 30 minutes tatawag siya. So ito yung gamit niyang number. Ayan Actually ang dami niya ng tawag sa akin simula nung yung Sunday. So nagtataka lang ako kasi bakit kailangan pa mag-activate ng ibang card? Meron naman akong existing card na ginagamit. So inaano ko, scam ba to or legit? So guys, ito meron akong sarili kasing card. So sabi niya i-activate daw yung pinapa-input niyang card para ma-withdraw ko daw or ma-transfer sa ibang bank ko yung papasok dito sa Maya account na apps ko. Pero ayan, meron na kasi ko sariling card So doon lang ako nagtaka. Baba nga lang ng ko. Wala nang pera. So yun, doon lang talaga ako nagtaka. So antayin natin, after 30 minutes tatawag siya. Then hindi rin kasi ko alam nyo, naramdaman ko yan na na parang may scam ako kasi nagpapa-input niya ng ibang ng card number. And yun, antayin na natin yung tawag, then kayo na humusga kung scammer ba to o legit. Antayin na lang natin. So ito, tumatawag na ulit, sagutin natin. Hello? Yes, sir. That's an agent store. Hi ma'am, medyo na traffic lang, pero on the way naman ako sa Mga ilang minutes pa kaya, sir? Sige lang po. Yung bang team nyo nasa shop na? Hindi, sir. They are just on the way na po papunta din sa insure kasi nag-backlog sila. May ino na po na merchant din, sir, na pupuntahan. And okay. Ito yung pupuntahan. They are just on the way naman na po. Hindi ba pwedeng pag nando na sila sa shop, saka tayo mag-process ng mga
Ano sir, wait lang sir ha. Binibigyan po sir kayo ng terminal number para sir mag-appear po doon. Hello sir, yung ating terms of payment. Kailangan sir may makita sir kasi na no limit po yung nakalagay. Pero sir, walang kahit anumang babayaran. Hindi magbibigay ng OTP password dun sa mga installer namin. Ano? Yes. Nagda-drive pa kasi ko kaya hindi ko ma-input yung ano yung sir, ano po yun? Terminal number sir yun. Baka sabihin niyo po, yun po gagamitin for the physical activities or any transactions involving. Wala pong ganoon. Kay Maya, ano po, kasi baka hesitant tayo. Kahit i-check niyo po sir, hindi nawawala yung balance. Terminal number po yun. Hello po. Para sir maging corporate. Kasi like what you have said, pag pinuntahan tayo sir dyan nila installer, dapat may makita na sila agad na no limit na po yung nakalagay. Ganoon. Ano po yung tanong? Sige lang sir, gusto namin. Hindi, ang ano ko, kung pwede sana, nandun na yung siyempre yung installer, no, para at least kung may mga katanungan ako, yes, tatanong ko sa kanila. Sir, sila installer, sila ang magpo-front sa inyo talaga. You are just open for all of the questions that you can ask with them. Kasi sila ang mga frontliners. Ipo-forward kasi namin sir ito, hello po, sila technical support. Kasi as you can see sir, i-check na yung balance. Wala po yan, walang nag-dedicate. And even dun sa daily and monthly, hindi pa sir tumataas yan. Kasi ipo-forward po namin yung expedition. Kasi supposedly dapat po kasi isla yesterday pa. Kaya nga lang itapa-expedite na po namin. Para sir tumaas dahil marami rin po ang engage na mga merchants. Okay. Sige. Siguro mga para sure mga 10 ka tumawag kasi sobrang traffic dito sa dinadaanan ko papunta sa shop. May ginagawang kalsada. Pero sir, kung makakapag-open naman na ngayon sir sa app, pwede na po sir para may issue na po kayo. Yun nga lang, makakapag-open ako ng apps, yung nga lang, hindi ko maita-type kasi syempre driving ako eh. Wala naman. Po tayo kaya? Mga 10 AM siguro para sure. Nasa ano na ako, nasa office. Hindi na sir, tawagin natin kayo. Okay. Sige. So yun yung isa kong kinakakaba, ninenervyos ako. Ayaw niyang ibigay yung full details nung pupuntang sinasabi niyang team. So nakikipag-negotiate ako hanggat maaari na kapag nandun na yung team na sinasabi niya at i-install na nila yung terminal, no, sa office natin doon sa Cavite. So pwede naman doon mag-transact, di ba? Any transaction pwede naman doon kasi ito yung sinasabi natin, no, na siyempre ikaw, tayo mga Pinoy, very excited tayo sa mga ganyang bagay, lalo na kailangan na talaga naman natin sa negosyo yung ganyang terminal para sa credit card, para mabigyan natin ng magandang serbisyo rin yung ating mga customer. Pero siyempre dapat makikiramdam din tayo kung tayo ba ay may scam, kung tayo ba nasa tama na kausap. Pero ito actually kahapon ko pa ito pinapakiramdaman. So kaninang umaga lang kami yung talagang nag-close ng deal na magta-transfer ako, ibibigay ko yung details nung Paymaya, pero hindi ko naman binibigay sa kanya yung PIN number, yung OTP. So ang kinuha niya lang is yung pangalan, yung profile nung Paymaya, no, which is nakapangalan kasi kay Autodoc. So kinuha niya yon kung ano yung mga input, pero never tayo nagbigay ng security code or ng OTP. Nagtaka lang ako kasi ngayong umaga, ayun niya, may pinapa-input siya doon niya sa pinakita kong video, no, pinapa-input niya ibang number ng card, ibang security din ng card. So nakalagay doon na pwedeng mag-withdraw yung card na yon to any bank. So ibig sabihin, hindi ko pa hawak yung card, no, wala pang physical na card na hawak, pero pinapa-input niya na yung mga information about do sa card na yun niya, na wala pa sa akin. So siyempre nakakapagtaka pagka ganun, mag-activate siya ng isang card na wala pa sa'yo, hindi mo pa hawak. So tinanong natin siya kung para saan yung card na yon. Ang sabi niya lang sa atin,
yun yung isang gagamitin natin doon sa terminal. So doon papasok yung parang binabayad ng mga ng mga customer natin. So nagtataka ako, bakit yung bang card na hawak ko, na physical card ko, yung personal card, mababaliwala ba yon? So ito, isa to sa alamin natin. Mamaya 10 AM, pagpunta natin sa shop, tatawag to. Doon natin malalaman talaga kung tayo ay ini-scam lang ng tao na to. So para maging aware din sa lahat, alam naman natin sa hirap ng buhay, mga brother, nako po, lahat ng style ng mga scammer gagawin yan. Hahanap talaga ng para niya mga walang hiya na yan para mang-scam ng tao. No, siyempre yan, mga hard-earned money natin yan. No, napakasakit pag tayo na-scam. Kahit sinong tao, kahit sinong matalinong tao, tandaan nyo to, attorney, doktor, engineer, architect, police, general, may nai-scam din. Tandaan nyo yan. Kasi alam nyo ang scammer sa magaling, sa PR, yan, diyan magaling ang mga scammer. Yung sales talk, talagang pagkakausap mo yan, sobrang bait. Tapos alam niya lahat ng mga details na itatanong mo, alam niya lahat ng sagot nun. Yan ang mga style ng scammer. Ngayon, malalaman natin yan pagdating natin sa office mamaya. Si Autodoc pa, i-scamin nyo. Actually, na-scam naman ako 3M nga lang, tanginang yan. Last 2023, na-scam na tayo. 3 milyon, brother. Masakit. Pero syempre, hindi tayo doon nagpo-focus. Pera lang yan, kayang kitain yan. So yung mga nang-scam sa atin, Diyos na bahala sa inyo. So antayin na lang tayo, pupunta na ako sa shop. So wait lang tayo. Wait lang mga brother.